September 28. Ang ating kabutihan ay kanyang kaluwalhatian. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Matthew 6, verse 6. Isang karaniwang pagtutol sa Kristiyanong hedonismo ay mas itinataas daw nito ang interes ng tao kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos. Isang karaniwang pagtutol sa Kristiyanong hedonismo ay mas itinataas daw nito ang interes ng tao kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos. Mas itinataas nito ang kaligayahan ko kaysa sa karangalan ng Diyos. Ngunit mariin itong di ginagawa ng Kristiyanong hedonismo. Siguradong tayong mga Kristiyanong hedonista ay nagsisikap sundin ang ating mga interes at kaligayahan ng buong lakas. Iniendorso natin ang pagpapasya ng batang Jonathan Edwards. Pagpapasya, pagsikapang makamit para sa aking sarili ang pinakamaraming kaligayahan sa kabilang mundo na pwede kong makamit ng buong kapangyarihan, lakas, sigla, at lupit. Oo, dahas na kaya ko o kayang gawin ng aking kalooban sa anumang paraan na maaaring isipin. Pero natutunan natin mula sa Biblia at kay Edwards na ang interes ng Diyos ay palakihin ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagpapaapaw ng kanyang habag sa atin, sa ating mga makasalanan na lubhang nangangailangan sa kanya. Sa makatuwid, ang paghahangad ng ating interes at kaligayahan, kahit na ito'y kapalit ng ating buhay, ay hindi kailanman higit sa interes ng Diyos at kaligayahan ng Diyos at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, palaging nasa Diyos. Isa sa pinakamahalagang katotohanan sa Biblia ay ito. Ang pinakadakilang interes ng Diyos ay luwalhatiin ang kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagpapaligaya ng mga makasalanan sa Kanya. Sa Kanya! Kapag nagpapakumbaba tayo na parang maliit na bata at hindi nagmamayabang na kaya natin ang lahat, kundi masaya tayong tumatakbo sa kagalakan ng yakap ng ating Ama, nadadagdagan ang kaluwalhatian ng kanyang biyaya at nasisiyahan ang pananabik ng ating kaluluwa. Ang ating interes at ang kanyang kaluwalhatian ay nagiging isa. Nang ipangako ni Jesus sa Matthew 6 verse 6, ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ito ang gantimpalang nais niyang hanapin natin. Hindi niya tayo inaakit ng kagalakang di natin dapat taglayin. Ngunit ang gantimpalang ito, ang kagalakang ito, ay ang pag-apaw ng pagtalikod sa papuri sa tao at pagpasok sa ating silid upang hanapin ang Diyos. Sa makatuwid, ang mga Kristiyanong hedonista'y hindi inuuna ang kanilang kaligayahan kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos. Inilalagay nila ang kanilang kaligayahan sa Diyos mismo at natutuklasan ang maluwalhating katotohanan na ang Diyos ay lubos na naluluwalhati sa atin kapag tayo'y lubos na nasisiyahan sa Kanya.